Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, we give you glory, Lord Jesus. We give you honor and praises, oh God. Hallelujah. Oh, we give you praise, oh Jesus. You are the Almighty God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord God. You are awesome, God. Magnificent, wonderful God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, sinasamba ka namin, Panginoon, o Diyos, sa umaga nito, o God. Kami po, o Diyos, ay humihingi ng tawad, Panginoon, o Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Linisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, upang walang maging hadlang, Panginoon, sa aming panambahan, o Diyos, sa umaga nito, Panginoon. Because we know that you are holy God. Hallelujah, Jesus. Lord, ikaw lamang ang Diyos na tinataas namin, O God, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos mo, Panginoon, sa panambahang ito, Panginoon, O God. Lord, naparito kami upang, Lord, na magsama-sama na magpupuri sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, O God. At ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na aming pupurihin, O God. Sapagkat makapangyarihan ka, Panginoon. You are our Creator, Panginoon, O Diyos. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, sa gawain ito, Panginoon, O Lord. Kumilos ka mightily, boldly, Panginoon, O Diyos, sa aming kalagitnaan, O God. Lord, dalangin po namin ang aming po mga kapatiran na wala pa sa lugar na ito. Dalhin niyo po sila, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O Lord. At patuloy nga, Panginoon, O God, na sama-sama kami, Panginoon, O Diyos, na magbigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan lamang, Panginoon. At Lord, ang gawain ito ay para sa inyo, Panginoon. At anumang mga distraction ay aming pong pinalalaya sa pangalan ni Jesus in Jesus' name, O Lord. Anumang mga pagana ng kaaway ay hindi makakapanaig sa aming panambahan sa araw na ito, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, O God, na Diyos na aming pinupurit, sinasamba, Panginoon, O Diyos. Walang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon, O God. Kaya, Lord, kumilos ka, Panginoon, sa lahat ng gagamitin mo na tatayo, Panginoon, sa ating itong ito. Lord, ang mag-praise team, Panginoon, Lord, ang worship team, Lord God, dalangin mo ang pagsama mo, Panginoon, O Diyos. Lord God, maging ang tutugtog, Panginoon, ang mag-praise team, Panginoon, Lord, sa aming pag-aawitan, Panginoon, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na bumabang yung banal na presensya, yung banal na spirito mo lamang, Panginoon, ang kikilos, Panginoon, at mangungusap sa puso ng bawat isa, Panginoon. Wala kaming ibang hangad, wala kaming ibang nais, kundi ikaw lamang, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, according to their needs, Panginoon, O Diyos. Lord God, alam mo po, Panginoon, O Diyos, ang bawat pinupuntahan ng anak mo sa lugar na ito, Panginoon, upang katagpuin mo, Panginoon, ang bawat longings, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ang kasabikan, ang kauhawan sa iyo, O Diyos. Lord God, tunay nga, Panginoon, this day is for you, Panginoon, O God. Ito yung araw, Panginoon, O Diyos, O God, upang kami magsama-sama, magpupuri sa iyo at sasambahin ka. At luluwalhatiin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Lord, kumilos ka, Panginoon, O Diyos. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, O God. Ang kapangyarihan mo, Panginoon, Lord God, ang aming maranasan, Panginoon, O Diyos. Lord, samahan mo, Panginoon, O Diyos, ang maghahayag ng iyong salita sa umaga nito, Panginoon. Ulitin mo siya, Lord God, ng kapahayagan mo, Panginoon, O Diyos. At hayaan mo, Panginoon, Lord God, na iyong mga salita, Panginoon, O Diyos, ay patuloy na mangungusap, Panginoon, sa bawat isa na makakapakinig, Panginoon, Lord. Gamitin mo lamang siya bilang daluyan mo ng iyong pagpapala, Panginoon, at itago mo siya, Lord God, sa iyong likuran, Panginoon, O Diyos. Na ikaw, ang Diyos, na aming marinig, Panginoon, O Diyos. Lord God, sa kanyang pagsasalita, Panginoon, O Lord God. Bigyan mo siya, Lord God, ng fresh revelations, Panginoon, na nanggagaling sa inyo, Panginoon, O Lord. Lord God, patuloy namin, O Diyos, tinatas ka, Panginoon, O Diyos, O
kami, Panginoon, umuwi, Panginoon, O Diyos, ng Lord God, Lord, na hindi mo kami, Lord God, pinakatagpo, Panginoon. Lord God, we expect, Panginoon, O Diyos, ang gagawin mo, Panginoon, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, O Diyos. Maging ang magte-testimony, Panginoon, Lord God, ay magpalayo mo ang aming buhay at magiging parangal ang magpakilang pangalan, O Diyos. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. At Lord, binabalik namin sa Lord God ang lahat ng papuri namin, Panginoon, natin magsamba sa bagay pangalan ng Panginoon Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At tayo po na lahat ay makakaupo habang tayo po ay makakapakinig po ng magte-testimony. Sige po, sino po ang maglalakas loob po na ipahayag po ang kabutihan ng Diyos na ginawa po sa kanilang mga buhay? Amen? Sino po ang pinagpala ng Diyos sa buong isang linggong ito? Sige po, sino po magbibigay ng papuri sa Panginoon, na magbabalik ng papuri sa Panginoon? Taas po ang kamay. Wala po? 1, 2, 3, 4, 5. Wala po? Amen. Glory to God. Ako po ay magpapasalamat po sa Panginoon. At ngayon po, kahapon po, 90th birthday po ng mother ko. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil po binigyan po kami ng magulang, ng nanay na hanggang ngayon po ay kasama po namin, malakas pa, naglilingkod po sa Panginoon. Kaya yun po isang blessing po namin ng mga anak na kasama pa po namin yung nanay namin at the age of 90. At alam niyo po yung blessing po doon, ay ang dami pong natutuwa sa kanya dahil narating po niya yung 90th na ito. Alam niyo po ay siya po ay nakakapag-commute pa. Opo. Yun nga lang po, medyo mahina na yung tenga niya. Pero nakakapag-commute pa siya, pupunta siya sa church. Siya po ay nag-church po sa Lord of the Nations, Marikina. Kaya po, sila Pastora po, natutuwa. Pastora Larcy, yung kasamahan po niya sa Marikina, ay natutuwa po sa kanya at napaka-active po niya sa gawain ng Panginoon. Kaya po, bilang pong anak, kami po ay blessed po. Blessed po kami na nagkaroon po kami ng 90 years old na nanay. Amen? Kaya po yun po ay, ang dami po nagsasabi na yung mga nanay nila, mga magulang nila, maagang umuwi kay Lord. Pero pinagpapasalamat po sa Panginoon. Meron pa po kaming nanay na nandyan po every time po na may mga, alam niyo po yun, di ba? Nanay, pupuntahan mo, tapos yung i-comfort ka. May mga times po talaga na, di ba, pupunta po tayo sa ating nanay at kumbaga maano po tayo, mako-comfort po tayo. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang buhay at patuloy siya pang bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Amen. Glory to God. At sino po ang nais na magbigay ng papuri sa Panginoon? Meron pa po? O sige po, kung wala na po, tayo po ay mag-start na po. Tinatawagan ko po si Sister Stella. Thank you for your presence, O God, this morning, O Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mainit mong presensya, Lord, dito sa umagang ito. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy namin itinataas ang pangalan mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay narapat-dapat maitaas, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang hari ng mga hari, Lord God. Hallelujah, Jesus. Naway
Muli, isang malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Amen. Na-bless po ba ang lahat? Amen. Naramdaman niyo po ba si Lord? Yes. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan, muli, tayo pong lahat ay manalangin sa umaga pong ito para po tayo gabayan ng Panginoon sa kanyang mga salita. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. So, Jesus. Oh, Lord, we give thanks to you, Jesus. We give you the highest praises, Lord, of God. Hallelujah. We are all humbly ask for your guidance, for your protections, Lord, in everything we do. Oh, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, that you will enlighten our hearts, our minds, Lord, so that we can reach you, Lord. We can understand more of your message, Lord, of your words, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Patuloy namin ipinapanalangin, Panginoon, ang gawain ito. Nawa, Lord of God, ay tulungan niyo kami, Panginoon, na makapag-focus kami, Lord of God, sa mga salita. Patuloy niyo pong itago ang inyong lingkod, Panginoon, sa inyong likuran. Na ang kalwalhatian mo lamang, Panginoon, ang kanilang makita, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord, for this opportunity, Lord of God, na ginagamit mo ako, Panginoon, to share your words, Lord of God. Panginoon, salamat po. Salamat po sa tiwala, Panginoon. Alam ko, Lord, na hindi ako malinis, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. But thank you for your grace, Lord of God. Na kami, Panginoon, Lord God, ay nilinis mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord of God. Hallelujah, Jesus. Patuloy mo pong abutin ang iyong mga anak na narito, Panginoon. Nawa, Lord of God, ay maabot sila ng mga salita mo, Panginoon. Muli, Lord of God, pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila, Panginoon, ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning po. Magandang umaga. Yan, batiin mo muna yung katabi mo. Good morning. Yan. Sige, mag-stretch muna po kayo. Yan. Amen. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, it's all about obedience. And obedience. Obedience, the highest form of worship. So, sige. When we hear the word obedience, for sure lahat tayo bilang Pilipino tatagalogin lang natin yun. Pag sinabing, ano ba pagkakaintindi mo ng obedience? Ano obedience? Pagsunod, di ba? Kasi nga Pilipino tayo, tatagalogin lang natin. Kasi sa paraang mauunawaan natin lahat. So ano ba yung pinakamas malalim pang kahulugan ng obedience? Bilang isang Kristiyano, ano ba yung pinakamas malalim pang pakahulugan bilang isang Kristiyano? So nag-research din po ako. Lumabas doon na as a Christian, obedience is a submission. Nagsasubmit ka. Something like, you hear the word and you started acting on it. Yan siya. Hindi mo lang siya basta narinig, kundi ginagawa mo siya. Kinikilos mo siya. Amen po ba? Amen. Okay. Ang obedience din daw po ay nagsusurrender ka. Sinusurrender mo yung buhay mo sa Panginoon. All your decisions, lahat ng decisions mo ay nagre-rely ka sa kung ano yung will ng Lord. O kung ano yung tingin mo na, okay, ito yung gusto ng Lord na gawin ko. Ganun daw yun. Amen po ba? Naintindihan po ako. Okay. Yan, isa po ulit na malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. So yung text po na ating pag-uusapan ngayon, it's from the book of Genesis chapter 22, verse 1 to 19. Yan. May mga Bible po ba tayo? Yan. Siguro po meron po tayo mga Bible. Pwede po bang pakibasa? Bubunot po ako. Charot. Wala pong maruleta. Okay. Sige po, pwede pong pakibasa po.
22, verse 1 to 9. Nandiyan na po ba tayo? Amen. Pwede pong pakibasa po. Hello? Pwede pong pakibasa? Opo. 1 to 19. Opo. To 90. 1 to 90. Haba. Charot lang. Sige pa, kahit po yung 1 to 5 lang po. 1 to 5. Sige pa. 1 to 5. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iahandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Verse 5, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang maakyat sa mundo. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Amen. Salamat po sa salita ng Panginoon. So may idea po ba tayo sa story ni Abraham at Isaac? Or familiar po ba tayo sa kanila? Sino pong familiar dito sa kanila? Sino pong hindi masyadong familiar? Yung iba, okay, huwag po kayo mag-alala, hindi ko na po kayo tatanungin. Okay, so inaral ko din po siya. Though lagi ko naman po siyang napapakinggan. Si Abraham and Isaac ay, mag-ano po sila? Mag-ama, sabi ni Mikay. Mag-ama po sila. So sila ay magtatay. Okay? So, question po muna. Is it easy to obey God or madali bang sumunod sa Panginoon? Bilang isang Christian, madali bang sumunod sa Lord? Madali ba? Sabi lang, hindi, mahirap. Mahirap po talaga. Sobrang hirap. Sample na lang po natin na, hindi mo na ito patungkol kay Lord. Sa bahay muna. Sa bahay muna. Sino yung mga anak dito? Lahat naman tayo anak, syempre. Sa parents pa lang natin, di ba parang hirap pag inutusan tayo. Nak, bili mo nga muna ako ng ng magic sarap. Bili mo ako pork cube na, wait lang! Wait ka pa nga, di ba? Hindi, ML pa nga, wait ka lang. Umaatak pa nga eh. Totoo, di ba? Kasi yung lagi natin naririnig, wait lang, may ginagawa pa ako, puro wait lang. So, na-realize ko, hindi talaga siya madali. Gusto ko na lang din i-relate kasi nung nire-review ko siya. May pumasok sa akin, sobrang, yan. Kasi sa school, naalala ko lang po, nagpagawa po ako ng project sa mga bata. So, since alam ko naman na syempre yung kumbaga parang kakayahan nila as elementary, hindi pa naman talaga nila kayang mabibigat na task. So, ang ginawa ko, parang hindi ganun kahirap sa kanila. Sabi ko, okay, lahat ng activities natin, bigyan niyo ako ng compilation, nakalagay doon kung kailan natin ginawa, tapos kailangan may signature ko. Ayoko nang walang signature, baka kasi emehe nila ako, na kunwari meron sila noon, absent pala sila. So yun, ang haba ng ginawa kong palugit para ipasa nila sa akin yung project mo. First quarter po yun. Tapos, inaasahan ko, syempre sabi ko magagaling naman itong mga batang ko. So madali lang naman yung pinagawa ko, alam ko madali lang yun. Ito na, parang napansin ko, last 1 week na lang, kasi nga almost a month ko silang pinagawa. Tapos sabi ko, almost 1 week na lang, kinakamusta ko sila kung may gawa sila. Titingin na lang sila ng gawa. Sabi ko, basta papasa niya yun sa akin ha, project na yun. Okay, teacher. Ano sila. Tapos, ito na po, pasahan na. Excited ako kasi syempre, first time kong mag-check ng project. So sabi ko, siguro gagalingan nila, gagandahan nila. Kasi alam ko magaling naman sila yung artistic yung bagay. Tapos yung tinatanong ko, sining meron, isa lang yung nagtaas. At proud pa siya. Proud siya na isa lang. Tapos pag-check ko nung ginagawa niya, kulang-kulang. Pakangot ako.
last mahirap na yung pinapagawa ko. Medyo. Meron kasi ako estudyante doon, medyo maarte siya. Sabi ko, maarte mo. Hindi yung mahirap. Namad ka lang. Sabi ko sa kanya. Ganun siya. Sabi ko, gawin niyo yun ha. Okay, last day ng pasahan natin, bibigyan ko kayo ng mga 2 to 3 days pa. Kasi kailangan kong magawa yun. Kasi syempre, maghahabol kami, magagawa ko ng grades. Sumunod na araw, may nagpasa ulit 2. Tapos ginandahan niya. Binawian niya sa designs. Pero yung content, ganito lang. Ganun lang siya, kaunti. Samantala, nag-expect ako ng at least 15 activities dapat yun. Hindi ka na to. Project po. Project na yan. Kaya lang na, 15 yun, 15 na 15. Tapos saan yung mga gawa mo? Di ba alam ko wala ka naman masyadong absent? Nawala eh. Nawala. Sabi ko, di ba, 1 month ako nagbigay ng palugit. Ba't nawala? Ba't di mo tingnan eh? Madami kasi nagawa sa bahay, teacher eh. Okay. Sa isip ko, Christian school. Kalma. Christian school. Okay. Teacher, okay, sige. Nakalma ko yung sarili ko. Tapos sumunod na araw, last day na ng pasahan. Meron ako dong estudyante, naiintindihan ko naman siya. Kasi pag ako nagpapatawa, syempre kailangan yun. Para hindi naman masyadong ma-stress yung mga bata. Lahat kami nagtatawanan na. Tapos pag humupa na yung tawanan namin, tsaka siya magtataas. Sir, ba't kayo nagtatawanan? Ano pong pinagtawanan nyo? Ano pong pinagtatawanan nyo? Tapos sa isip ko, okay, meron akong isang anak na loading. So, nung last day ng pasahan, sabi ko na insights ang ipasa. Ang pinasa niyo po sa akin ay insights. EO. Oh, Lord, ano mo gagawin ko dito? Sabi ko, mahirap ba yung pinagagawa ko? Wala naman mahirap na, di ba, insight? Sabi niya yung insight, teacher. Pinasahan niya ako ng EO. May mga mata. Lord, sabi ko, okay. Sabi ko, nagigets ko na yung buhay ng mga teachers. Kaya pala parang may mga teachers na, alam mo, stress yung itsura. Yung pala yun. Okay. Tapos, kinausap ko yung parents po niya. At mas naunawaan ko kasi yun po din ang pagkakaintindi ng mama niya. So, ano pong gagawin ko? Okay. Tapos yung nare-relate ko lang siya, hindi madaling sumunod. Napakahirap. Lalo na pag hindi mo alam kung ano talaga yung pinapagawa sa'yo. Amen. Okay. Well, obeying God is not always easy. Mahirap at madalas, parang nakakaramdam tayo ng pagod. Most of the time. And it is because when we come to Christ, and we have started to follow Him, we are no longer the most important person in our lives. But the Christ is. Amen. Hindi na tayo yung, kumbaga parang, hindi na yung mga gusto natin, kaya mahirap. Kasi ganito yun. Halimbawa, may pinapagawa si Lord sa'yo na, anak, pray ka. Pray ka muna bago ako matulog. Sa kabilang tenga mo, free time ko to, lalaro ako. Free time ko to, manonood ako ng YouTube, manonood ako ng TV, may mga iba kang gagawin. Amen. Sabi dito, instead of living for ourselves, we have now higher goal. Nagkakaroon na tayo ng higher goal na dapat lagi nating mapiplease si Lord. At napakahirap i-please ng Panginoon. Kasi ang taas ng standard. But because of His grace, kahit na marami tayong mga nagagawa, or marami tayong hindi nagagawa para sa Panginoon, sabi ni Lord, sige, okay lang. Okay lang yun. Sige, bukas mag-pray ka ha. Bukas na lang pala. Guilty po tayo lahat dyan. Minsan natutulog tayo, hindi na tayo nakakapagdasal, hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. Amen. Nakakalimutan na natin si Lord. Okay, so bakit ba natin pinag-uusapan yung pagsunod? Introduction pa lang po ito ha. Bakit ba natin pinag-uusapan yung pagsunod? Or gaano ba ka-deep yung meaning nito? So let's go back to our text. Bakit ba sobrang hirap? Kasi maalala niyo po, dun sa story, si Abraham,
He was waited for Isaac for almost 25 years. Kasi po, pinagpipray niya yun. Ilang taon si Isaac? Si Abraham. Ilang taon po siya? Okay, sa pagkakaano ko po, ang age ni Abraham is 75. So, nung pinanganak si Isaac, 25 years siyang nag-wait. Tapos, pinanganak si Isaac, 100 years old na siya. Ganon katagal siyang naghintay. Tapos, kailangan niyang sundin si Lord na okay, offer mo ito. Ang lalim, no? Ang bigat. Ang bigat po ng pinagawa sa kanya. In the story of Abraham and Isaac, God asked Abraham to do the unthinkable to sacrifice his son. Okay. Sabi dito, can you imagine Abraham's deep pain nung time na yun? Can you imagine the waves of fear rolling over Abraham? Can you imagine the sweat on his brow? Tapos, yung time na yon, for sure, si Abraham dun sa tent, minamasdan niya yung anak niya. Nanginginig, umiyak. Ano bang, imagine niyo, ano bang itsura ng natatakot? Kinakabahan. Ano bang itsura ng natetense? Yung parang hindi ka makapag-desisyon, pero wala kang choice kasi kailangan mo sumunod. Ganun yung pakiramdam ni Abraham nung time. Okay. So sa atin kasi, we have the benefit of knowing that God is just testing Abraham. Kasi syempre nakikinig na lang tayo ng story. Pero that time kasi, si Abraham wala naman siyang alam na tinitas lang siya ng Lord. Hindi niya alam na isang pagsubok lang yun para matest ni Lord yung faith niya. Amen. Meron tayong benefit na okay, tinitas lang naman siya ni Lord eh. Hindi naman talaga papatayin eh. Hindi naman pala talaga kukunin. Pero nung time kasi na yon, si Abraham, hindi niya naman alam na tinitas lang siya ng Lord. Wala siyang idea na test lang siya. Hindi talaga kukunin yung anak niya. Pero tayo nga, di ba? Minsan pag may pinahiram sa ating bagay, tapos kinuha, di ba minsan nalulungkot tayo, ano pa kaya yung anak niya na pinag-pray niya ng ganong katagal? Sobrang bigat. Have you ever walked through a time in your life and you didn't know what God was doing? In today's message, we're going to look at one simple truth. And God tests us to give us deep faith. Tinitas lang tayo ng Lord sa mga bagay-bagay para makita niya kung gaano kalalim yung mga pananampalataya natin. So, bakit kaya napaka-importante ng malalim na pananampalataya para sa Panginoon? Bakit kaya? Bakit kaya gusto ng Lord na magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya? Kasi kung wala tayong pananampalataya at hindi ganun kalalim yung pananampalataya mo, wala naman tayong ngayon dito. May nakakita na ba sa Lord? Wala pa, diba? Doon alam natin kumikilos siya. Kasi pinanampalatayaan natin. Andun ganun kalalim yung pananampalataya na meron tayo ngayon. Kaya tayo nandito. Kasi kahit hindi naman natin talaga siya nakita, nababasa lang natin siya sa Bible, nandun yung faith natin at totoo si Lord. Totoo siya. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. So, dito ba tayo sa Bible? Okay, Abraham was ready to obey God. Number 1. Abraham was ready to obey God. Here I am. If we ask why God would want Abraham to sacrifice his son, the other comparable question we should ask is, why was Abraham willing to sacrifice his son? Imbis na parang maging tanong natin, bakit ba gusto talagang ipa-offer ni Lord si Isaac kay Abraham? Ang magiging question pala dito, bakit ganun ka willing si
Abraham na ibigay yung anak niya. Though may tanong, pero ginawa niya pa din. Because that time, Abraham was fully convinced that God had spoken to him. Otherwise, pwedeng mag-iba yung utak niya noon. Kung hindi siya totally convinced na yung nagsasalitang boses sa kanya ay galing sa Panginoon. Tama? Kasi kung iniisip niya, sino ba yung nagsasalita na yun? Pero siya, sure siyang si Lord yun. Sure siya. Ikaw ba pag may nangungusap sa'yo ngayon, sure kang si Lord yun? May time ba na kinakausap tayo ng Lord? Sino ditong pakiramdam mo nakausap mo na si Lord? Amen. Puri ng Panginoon. Isa lang yan sa patunay na buhay ng Diyos. Amen. Buhay si Lord. Amen. Sige, palakpak ko natin yan sa Panginoon. Ito. Actually po, example na lang natin yung sa devotions po natin. Ako guilty ako dito. Yan, halimbawa, may mga si Sister Stella, si Pastora, dati pa si Pastor Francis. Pag sinabing mag-devotion kayo, magbasa kayo ng Bible, magpasa kayo ng devotion nyo. Okay, so kasi tayo, bilang mga members, okay, kasi nagpapasakop dapat tayo sa kanila. So bilang mga anak nila, kung napakonvince tayo na yung sinasabi nila sa atin ay hindi yung galing sa kanila, kundi galing sa Panginoon, susunod ka. Amen. Pag sinabi nilang magbasa kayo ng Bible, mag-devotion kayo, hindi pala sila yon. Mag-pray tayo, hindi pala sila yon. Galing yan sa Lord, na ginagamit lang sila para paalalahanan tayo. Amen. Okay. So, sa totoo lang po, itong sinishare ko sa inyo ay hindi ko siya ginawa overnight. Ano ko po kung mababasa ito? Nabasa ko ito ni Pastora. Pero ito pong devotion ko, kumbaga parang nadagdagan lang ito ng nadagdagan. Pero nung ginagawa ko po ito, buhay pa po yung tatay ko. Buhay pa po siya. So parang nadadagdagan lang nung nadadagdagan yung informations. So nung ginagawa ko po ito, merong revelations na habang nagpipray ako, ramdam ko talagang kinakausap ako ng Panginoon. Sabi dito, meron akong boses na naririnig at ang sabi po niya, anak, kaya gusto kong mabasa mo itong verse na to. Dahil gaya ko at gaya ni Abraham, dadaan ka sa mabigat na pagsubok. Dadaan ka sa mabigat na pagsubok, sabi ng Panginoon. But I want you to trust me, trust me, trust me. Pagkatiwalaan mo. So, nung binalikan ko po itong devotion ko na to, iyak po ako ng iyak. Ang bigat pa na nung sinasabi ng Lord. Yung sinasabi pala niyang dadaan ako sa mabigat na pagsubok. Gaya ng kay Abraham. Na may i-offer ka. Yun pala yun. Yun na pala yun. Binasa ko siya ulit, sabi ko, okay, yun. Yun pala yun. We are supposed to believe even when it's difficult, even the life is so hard, kailangan natin maniwala sa Panginoon. Revelation din sa akin dito, parang hanggang kailan mo ko kayang ipaglaban? Hanggang kailan mo kayang magtiwala sa akin? Yun ba ay kapag masaya ka na? Yun ba yung kapag nabibless ka? Paano kapag hindi na? Hanggang kailan mo ko kayang pagkatiwala?
Hanggang kailan mo kayang umawa? Dito po sa Genesis chapter 22 verse 6 to 8. Si Abraham, sabi dito, he doesn't run away. He keep going, trusting his father and trusting God. Hindi siya umalis. Hindi siya nagtago. Hindi niya tinago yung anak niya. Nag-submit siya ng buong puso sa Panginoon. Okay. So next po is number 2, Abraham did not delay obeying. Hindi niya ipinagpamamaya, hindi sa kanya uso yung wait lang. Hindi pa daw uso yung wait lang, Lord. Nagawa pa nga eh. Okay. So, nung time na yun, wala nang patumpik-tumpik si Abraham at talagang sinunod niya ang Lord. After receiving one of the most difficult commands, Abraham rose early. Ano daw ginawa ni Abraham? Nung time na narinig niya na inuutusan siya ng Panginoon, gumising siya ng maaga. Gumising pa siya ng maaga. He did not delay in doing what God wanted, even though the thought of it must have been excruciating, sabi po doon. Ang ibig sabihin po na excruciating ay sobrang masakit, intensely painful, causing great mental and physical pain. Ganun po yung pakiramdam ni Abraham nung time na yun. Sobrang sakit. Imagine mo kunin yung anak mo. Ikaw pa mag-o-offer. Diba? Kulit na Lord, no? Parang kung isipin mo, Lord, okay ka lang? Anak ko yun, tapos ako yung mag-o-offer sa'yo. Hindi ba pwedeng mag-utos ka na lang ng ibang tao? Willing naman ako eh, pero dapat di ko na lang makita. Pwedeng ganun, di ba? Pero siya wala. Kung ano yung pinapagawa ng Lord, talagang sinunod niya. Okay. Sabi din po dito, anong ginawa niya? Meron siyang donkey na dala. Okay. Tapos, anong ginawa niya? Split the wood for the offering. Kung tutuusin si Abraham, sabi ko dito, he had a large number of servants. Napakarami po niyang mga servants. Pero at that time, siya gumawa nun, alone. Ginawa niya yun mag-isa. Sabi niya dun sa mga servants niya, dyan lang kayo. Ako na. Dyan lang kayo. Sabi ni Abraham. Sabi din po dito, delayed obedience is disobedience. Kapag pala ipinagpapamamaya mo pa yung pinapagawa sa'yo, ibig sabihin ng hindi ka sumusunod. Parang ganito lang yan. Halimbawa may kriminal. Sabi ng hepe mo, hulihin mo siya, wait. Send ko lang. Wait. Ano nangyari? Nakatakas na. O halimbawa na lang, merong na-choke. Ano mo siya? I-revive mo. Natanggal yung choke niya. Wait. Busing ko lang ito ngayon. Balikan ko. Parang ganun siya. Parang ganun. Sabi ng Lord, delayed obedience is disobedience. Sa totoo lang po, yung lagi akong kinukulit ni Pastora. Alam ko nararamdaman niya ni Pastora. Anak, sa Sunday ha. Ikaw sa Sunday ha. Po? Biglang, hindi ko kaya marinig. Parang ganun yung pakiramdam. Pero, parang may nag-ano po kasi sa akin na parang ang bigat-bigat. Parang kaya ko bang tumayo? Kaya ko bang share? Pero sabi ng Lord, kailan mo share yan? Ito po. Kung maaalala po nyo, naging patotoo ko to dito. Yung nanaginip po ako. Naniniwala po talaga ako pag may mga panaginip. Lalo na mga importanteng message po. May ibig sabihin talaga yan. Kasi nung nanaginip ako,
Nanaginip ako noon, buhay pa po si tatay nito. Nanaginip po ako na si tatay, inatake daw. Inatake yung tatay ko. Doon sa panaginip ko po yun. Inatake siya, tapos nag-share ako sa kanya. Tinatanggap ko siya. Yun yung panaginip ko. Alam ko po naalala niyo po ito. Pero gusto ko lang siyang i-share ulit. Kinabukasan, mag-aalmusal na po ako. Sunday din po yun. Bumaba ako. Tapos kinento ko kay mama. Ma, panaginipan ko si tatay. Oh, ano yun? Gumana lang si mama. Inatake daw. Pero nakapag-share ako kay tatay, napatanggap ko siya. Sabi ni mama, wala lang siya. Sabi ko si tatay, ma, ang ina-expect ko kasing sagot niya, nagtinda na. Ang sabi sa akin ni mama, nasa taas. Inatake kasi siya eh. Sabi ni mama yun sa akin. Ha? Si mama po kasi hindi niya na talaga ako ginigising. Lalo na pag madaling araw. Kasi nagpapanik po ako. So, inisip niya siguro kaya naman nila. Hindi na po nila ako ginising. Tapos umakyat ako sa taas. Kinamusta ko si tatay. Nakahiga lang siya. Tapos nakapikit siya. Kasi pag dinilat po niya yung mata niya, sabi niya yung sa vertigo niya, pag umaatake yun, umiikot daw po yung buong paligid. Kaya nakapikit lang talaga siya. Kinakausap ko siya nang nakapikit siya. Tapos, kinuwento ko sa kanya yung panaginip ko. Nag-share ako sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, Tay, gusto mo bang tumanggap? Natatanggapin kita. Tumanan lang siya. Tumango siya. Sobrang saya ko noon. Tapos umiiyak pa ako noon. Nagpipray kami dalawa. Tapos, alam mo yung pakiramdam na yung pinapagawa pala ng Lord. Kasi dapat gawin mo na talaga siya. Huwag mo nang ipagpapamamaya, huwag na yung sa susunod na lang. Kasi kaya pala yun pinapakita ng Panginoon sa'yo. Kasi malapit na. Yun yung kailangan niya. Kailangan niya yun, sabi ng Lord. So kahit ganun po yung nangyari, nagpapasalamat ako na Lord, thank you. Nakatanggap si tatay. Kilala ka niya. Salamat sa Panginoon. And, sabi ko dito, sa number 3, walang question, and do I see Abraham? Abraham would not let anyone interfere with him obeying. Hindi hinayaan ni Abraham na may maging sagabal dun sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sabi po dito sa Genesis chapter 22 verse 5, Abraham said to his young man, "Stay here with the donkey." He told his servants to stay behind so they would not interfere. As a Christian, we must not let anyone or anything interfere with us obeying God. Sa kahit anong bagay, sino mang tao na alam mong hindi siya healthy para makapagpatuloy ka sa Panginoon, i-let go mo yun. Kung ano man yung mga bagay na yun. Lagi mong uunahin ang Panginoon. Amen po ba? Sabi din po dito, si Lord, aalisin niya yung mga bagay na tingin niya magiging hindrance yun para makapag-serve ka sa Kanya. Aalisin niya talaga yun. Halimbawa, kapag busy ka sa araw ng linggo, possible alisin ni Lord yung work mo. Kasi lagi mong dinadahilan sa Kanya. Ang maganda dito, kung dinadahilan mo sa Panginoon, may sakit kasi ako eh. Kaya hindi ako maka-attend ng church. Ang maganda doon, kung alisin ni Lord yung sakit mo, tapos ibalik ka niya sa simbahan. Amen. Amen po. And sabi po dito, as we obey God, He will bless and prosper us. Ibibless tayo ng Panginoon. Hindi lang basta ibibless, ipaprosper niya tayo sa maraming bagay. Once na natuto tayong mag-submit at sumunod sa Panginoon. Okay. Hindi lang po, malapit na po.
Okay, so sa conclusion ko po, Abraham understood that obedience is a worship. Naiintindihan ni Abraham na yung pagsunod ay isang mataas na papuri para sa Panginoon. Kaya siya ay nagsabi, "The lad and I will go yonder and worship, and use will come back to you." Unfortunately, when someone or some people hear worship, they think of little more than singing in church. Yun daw yung worship. Pero hindi pala. Pati pala yung simple nating pagsimba, paghugas ng plato, pagwawalis, paglilinis, lahat ng form of pagiging obedience ay pagsunod natin at pagpapakita natin ng submission sa Panginoon. We should complete surrender and submission is the greatest worship that we can provide, and it does not take place on one day, 1 week. It's daily activity. Yung pagsunod natin sa Panginoon, even sa ating mga leaders, hindi siya pang isang araw lang, hindi siya tuwing Sunday lang, kundi araw-araw. Parang ganito lang yan. Magpipray ka, hindi lang pag Sunday, kakanta ka hindi lang pag Sunday, araw-araw mong gagawin mo. Amen. Sabi nga, di ba, yung prayer, yung paglapit natin sa Panginoon, ayun yung pagkain ng ating kaluluwa. So, paano ba natin pinapakain yung physical natin? 3 times a day. 5 times. Okay, 5 times pa daw, sabi ni Sister Stella. Okay. So, yung spiritual naman natin, paano ba natin siya pinapakain? Kapag nanghihina ka, ibig sabihin, hindi na siya nakakakain. Kailangan pakainin ng Gutom na yung kaluluwa mo. pakainin ng words. So, kailangan, lagi mo pala siyang pinifeed. Dapat basa ng Bible. Yung simpleng pakikinig ng mga kanta ng Panginoon. Message yun ng Lord, kahit hindi mo naman talaga daw talihawakan yung Bible, tapos makinig ka na, kausapin mo yung Panginoon. Form of worship yun. Nag-worship ka na sa Hindi naman kailangan na paglabas mo ng bahay, nakataas na yung kamay mo. Hala, nag-worship. Ganon. Hindi yung ganon. Gusto lang ng Lord, magkaroon ka ng time spent. Kasi kung sa mga ibang bagay na may time ka eh. Seloso si Lord, alam niyo ba yan? Sinong selosa dito? Sinong seloso? Parang gusto mo yung attention lagi na sa'yo. Iba yung ngiti na ito, pero. Ba't naiyak ka, pero? Parang naiyak ka. Ay, sniper! Okay, ganun din si Lord. Sobrang seloso niya. Yun nga lang, yung pagiging seloso ni Lord, lagi siyang yung umunawa. Kahit parang wala ka naman masyadong time na naibibigay sa kanya. Sige, next time na. Kailangan unawa. Parang gano'n. Parang gano'n yung gustong sabihin ng Lord. Kung kailangan na lang may free time ha, lagi mo dinadahilan, may work kasi ako eh. Tapos nawala ka ng work. May work kasi. Pag nila dyan, marami ka ng free time. Diba? Ayaw naman natin ng gano'n. Amen. Sabi dito, we should complete surrender and submission is the greatest worship. Addition ko lang po, the story of Isaac and Abraham is the story of Jesus and his father. Halos parehas lang. Halos parehas lang po ng story. Sabi dito dito, blessed are all those who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen. Ulitin ko po Blessed are all those who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Amen. Isa pa.
Blessed are those who fear the Lord, who walk in His ways. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Sabihin mo, akin yun! Akin yun! Lord, yung blessings na yun, akin yun. Lord, yung magandang income, Lord, sa akin yun. Lord, yung blessings sa business ko, akin yun. Lord, yung mataas na grade sa akin yun. Lord, yung honor, pagdating itong school year, akin yun, Lord. Lord, yung magandang relationship, akin yun. Hello? Amen? Purihin ng Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin muna. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God, for your words, Lord, na nagbigay linaw, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi maging mabigat, Panginoon, yung pagsunod sa inyo, Lord God. Tulungan niyo kami, Lord God, na maunawaan, Panginoon, that obedience, Lord, is the highest form of worship to you, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Patuloy kang mangusap, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, sa umagang ito. Sa iyong mga anak, Panginoon. Ano man, Lord, yung hindrance, Panginoon. Kung bakit kami, Lord God, hindi nakakasunod, Lord God, sa iyo, Lord. Alisin mo to in the name of Jesus, Lord. Alisin mo to, Panginoon. Mga bagay na to, Lord God, na humahad lang, Panginoon, upang makalapit kami sa inyo, Lord, Panginoon. Lord, alisin niyo po ang takip, Panginoon, ng aming mga mata, Lord God, para kami ay makalapit, Panginoon, sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Minsan pa awitin natin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. How great is our God. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay dakila, Lord God. Dakila ka sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sing with me.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Itinataas namin, Panginoon, at itinabalik namin, Lord God, ang mataas